death penalty dapat na raw ibalik ayon sa isang mambabatas. Kasunod yan na nangyaring pamamaril. Napatay pa ang isang family driver nang dahil lang sa gitgitan sa kalsada. Diyan po yan sa EDSA Ayala Tunnel itong Martes. Makakausap natin si Surigao del Norte, 2nd District Congressman Robert Ace Barbers. Maayong buntag, Kong Ace. Ay, maayong buntag, Aljo. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Okay, so pabor po kayong ibalik ang death penalty. Tama ho ba? Yes, that's correct, no, okay. Aljo. No? Kaya nakita mo naman ang mga krimen ngayon, talagang mga karumal-dumal. In fact, itong mga karamihan ng kumikidnap, pumapatay, no? Itong mga Chinese na dayuhan dito sa atin eh. Diba? Nakakaano dyan, pumapasok sila sa mga krimen, kagaya ng drugs. Dahil sa kanila, bita eh. Dito hindi. Malakas ang loob nito mga to eh. Totoo po yan. Kaya talagang, alam mo, nakakalungkot, sunod-sunod, no? Ang mga nakikita natin na mga krimen nangyayari sa ating bansa na mga Chinese ang involved, no? Kaya yun ang isang malaking dahilan, no? At agarang dahilan na dapat ating pagtalan na ibalik ulit itong capital punishment sa mga krimen na mga karumal-dumal o yung mga kahindik-hindik na mga krimen. Natutulog lang naman ang batas na yan eh. Death penalty. Sa ating saligang batas pa rin yan eh. Bubuhayin lang ng Congress yan. So heinous crime. Tama ho ba? Heinous crime. Yes, for all heinous crimes, okay, including drug offenses. No? Kailangan talagang magkaroon din tayo ng matapang na batas at ngipin para dyan sa mga nagkakaroon ng ganitong klaseng krimen sa ating bansa. Okay, pero marami pa rin tumututol kung ang sinasabi nila, ayusin mo na ninyo yung justice system sa Pilipinas. Bago kayo pag-isipan, mga congressmen, na ibalik ang death penalty. Reaksyon niyo po, yes, Kong. Alam mo, naintindihan natin na meron talagang hindi sang-ayon sa ganitong klaseng parusa. Pero kaya nga dapat pag-aralan, pag-usapan, debatihan at tingnan, di ba? Kung ano ba talaga ang nararapat na parusa. Kung hindi man kamatayan, ano ba yung dapat? No? Ano ba yung natin? Is life reclusion perpetua or life imprisonment enough? Diba? Kasi mukhang hindi natatakot to dahil nga parang sila parang gagawa sila ng krimen, alam nilang life imprisonment, biglang makakatakas, makakatakbo sa ibang bansa, yun ang masakit na natin dito. Kung medyo swift yung justice na at magkaroon ng desisyon hanggang dumating sa pag-apela at pag-affirm ng Supreme Court, doon natin makikita na ang guilty ay dapat magkaroon kaagad ng karampatang parusa. So, hindi lang po ito heinous crime na may kaugnayan sa illegal na droga, kundi lahat ng krimen, karumal-dumal na krimen ay dapat Yang ibitay. Mga crimes that are considered to be heinous crimes, no? At pati na rin itong ating mga drug related crimes. Halimbawa, yung pong nag-i-smuggle, yung ng toneladang droga, yung pong gumagawa ng shabu dahil may laboratorio, yung pong nagbebenta ng tonelada na makakasira sa libo-libong mga Pilipino. Ba't natin ito tolerate yan? Opo. So, ihahain niyo po ba ang panukalang yan, Kong Ace? Yes, actually meron akong panukalang nakabinbin, no? At siguro dapat pag-usapan, pag-aralan muna. Yun naman, hindi naman natin inaano dahil ayaw din naman po natin na sumalungat, no, sa kagustuhan ng mayorya. Gusto natin mapag-aralan, mapag-usapan. Okay. Thank you so much, Congressman Ace Barbers, Surigao del Norte, 2nd District. Thank you po. Maraming salamat, Aljo. Salamat. Mabuhay ang iyong program. You.